Sa labas, ang kanyang warhorse ay nakatayo sa harap ng dalawa sa mga top men ni Zatuan. Matapos obserbahan ang carriage ng sandali, nagsalita ang nakatalukbong na figure. Base sa mga bakas ng gulong, ito na nga ang carriage. Isipin mo, nang ahas pa silang tumigil at magpahinga sa malapit lang. May lakas din sila ng loob. Dagdag pa ng lalaking may silver na buhok. Iniisip mo bang akala nila ay sira na ang demon-faced divine sword kaya walang hahabol sa kanila? Habang nag-uusap sila, bigla silang nakarinig ng malakas na gulo mula sa loob ng inn. Ang buong gusali ay marahas na nayayanig. Ang mga mesa at upuan ay tumatalsik palabas mula sa loob. Nagmadaling pumasok ang dalawa para tingnan ang nangyayari. Sa sandaling humakbang sila sa loob, sinalubong sila ng isang eksena ng matinding devastation. Lahat ng tao sa inn ay naitamba na ni Ashura, lahat ay nakatambak sa sulok ng silid. Nakatayo siya roon, isang naglalakihang figure na parang isang god of carnage. Samantala, ang leader at si Thictoden ay nakaupo sa gilid, casual na humihigop ng kanilang tsaa. Nagulat ang babae nang makita ang dalawang bagong dating, at nang makita nila ito, hindi nila mapigil ang mag-smirk. Sa wakas, nahanap ka rin namin. Thictoden ng Thick Clan, at dalawang kaina-hinalang karakter. Sa pagsabing iyon, mabilis na sumugod ang nakatalukbong na lalaki. Si Ashura, na medyo nagulat, ay sumulyap sa kanya, at sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Ashura. So, kayo pala ang nakasira sa demon-faced divine sword. Tingnan natin kung gaano ba talaga kayo katigas. Hinamplas ni Thictoden ang kanyang mga kamay sa mesa sa takot, tumayo at sumigaw, hindi, huwag mong hayaang hawakan kanya. Ngunit huli na ang kanyang babala. Ang kamay ng lalaki ay nakakapit na sa ulo ni Ashura. Ang mga labi ng lalaki ay kumerba sa isang matagumpay na smirk. Inihanda niya ang sarili para ubusin ang life force ni Ashura, ang parehong teknik na ginamit niya kay Aksetsuan. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Biglang iwinasiwas ni Ashura ang kanyang braso, tinabig ang kamay ng lalaki mula sa kanyang ulo at agad na sinundan ito ng isang suntok diretso sa mukha ng kalaban. Tulad ng lahat ng iba pa, ang lalaki ay tumalsik sa sulok dahil sa isang suntok na iyon. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang bibig nang walang tigil. Ang lalaking may silver na buhok, na nanunood mula sa gilid, ay lubos na natakot. Para naman kay Thictoden, kahit nakita na niya ang kapangyarihang ito noon, hindi niya pa rin mapigil ang mapang-anga sa pagkamangha. Si Ashura, na mukhang naiinis, ay naglabas ng tela para panasan ang kanyang mukha. Paano mo nakuha ang lakas ng loob na hawakan ako gamit ang maruming kamay na iyon? Ang nakatalukbong na lalaki ay gumapang palabas mula sa bunten ng mga katawan, nagsusuka ng marahas sa matinding sakit. Ang braso na ginamit niya para hawakan ang ulo ni Ashura ay ngayoy grotesquely misshapen. Hindi siya makapaniwala. Ang braso niya ay tuluyang nalumpo dahil lamang sa pagtabig. Isang matinding sigaw ang umalangaw sa buong inn habang si Ashura ay nagpakawala ng isang cold snort. So, hindi lang pala kayo basta-bastang mga bihero. Nang sandaling iyon, tila may naalala siya. Lumingon siya sa pinto. Ang lalaking may silver na buhok, na dapat ay nakatayo roon, ay wala na. Natigilan si Ashura. Nasaan ang isa? Tumakas ba? Maya-maya pa, ang ilan sa mga lalaki mula sa napatumbang grupo ay nagsimulang gumalaw, tila nahihilo. Sa sandaling nagkamalay sila, nanlaki ang kanilang mga mata habang ang mga merid iyan sa buong katawan nila ay nagsimulang bumukol ng hindi makontrol, at pagkatapos ang kanilang mga mukha ay nangulubot, nagpapakita ng mga senyales ng pagkaubos ng lahat ng buhay. Isang koro ng nakapanghihilakbot na mga sigaw mula sa iba pa ang agad na umalingaw sa hangin. Isa-isa, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang matuyo sa nakakaalarmang bilis. Nang marinig ang gulo, lumingon si Ashura para tingnan ang nangyayari. Ang lugar ay nababalot na ngayon ng isang deathly aura, at sa isang iglap, lahat ay tuluyan ng naubusan ng buhay, walang iniwan kundi ang kanilang mga bakanteng damit. Kasunod yun, isang malaking figure na parang anino ang dahan-daang tumayo. Ang nakatalukbong na lalaki, matapos masipsip ang life force ng iba, ay nag-transform na ngayon sa isang dambuhalang monster. Maging ang braso na kapuputol lang ni Ashura ay maayos na muli. Si Ashura, na ang ekspresyon ay nanatiling unfazed, ay sumulyap sa nilalang.
Ang mga mata ng monster ay nanliit, matalim na nakatingin pabalik. Nagtanong si Ashura, nilalamon mo ang iba para lumakas. Ganoon ba? Ang nilalang ay lumingon para tingnan ng leader. Mukhang ganoon nga, sabi ng leader, inilapag ang kanyang teacup at tumango. Tama iyan, siya iyon mula sa likuran. Nagsalita si Thictan, iyan ang Star Sokang Devil Technique. Lumingon sa kanya ang matanda na naguguluhan. Ang anong sokang ano? Inulit ni Teach Tuan. Ang martial art na ginagamit niya ay ang Star Sokang Devil Technique. Nagtanong uli ang matanda, ang ibig mong sabihin ay ang Dark Evil God. Sagot ni Thictan ng galit. Hindi, ito ay ang Star Sokang Devil Technique. Ito ang signature martial art ng Iron-Blooded Brain Smasher, isang assassin mula sa Giwang Star, na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip ng life force at internal energy ng kalaban para palakasin ang sarili. Ang matanda ay mukhang litong-lito pa rin. Iyon pala ang tawag sa martial art na iyon, ha? Ipinagpatuloy ni Thictan ang kanyang paliwanag. Sinasabing kapag ang isang practitioner ng Star Sokang Devil Technique ay nakarating sa isang antas, nagiging immune na sila sa lahat ng blades at weapons, at habang mas marami silang nasisipsip na internal energy, mas lumalapit sila sa immortality. Ang matanda ay lumingon at nanguyam. Immortality. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Lumingon muli si Ashura sa monster. Immune sa mga blades, kamo. Inilahad ng matanda ang kanyang kamay kay Thictan. Tamang-tama ang timing. Iabot mo sa akin ang mga iyon. Ang mga seeds na genetically engineered namin mula sa immortal herb. Ang monster ay nagsimulang maglakad ng mabigat patungo kay Ashura. Ang bawat mabigat na hakbang ay nagdudulot ng hukay sa lupa. Yumuko si Ashura at pumulot ng espada. Tingnan natin kung gaano kakalaki. Akala ko ay nagiging boring na ang martial world na ito pero mukhang nagkamali ako. Itinaas ng monster ang isang dambuhalang kamao. Dudurogan kita. Lalo lang itong nagpa-excite kay Ashura. Ngayon, kawili-wili ito. Ang martial world ay siguradong kawili-wili. Eksakto namang lumapit ang leader, sinampal siya sa mukha, at sinabihan siyang tumabi. Itinaas niya ang isang cloth pouch, at sinabing, sige, ipakikita ko sa inyong lahat kung paano gumagana ang bagay na ito. Sumigaw si Thictan sa takot, nababaliw ka na ba? Hindi ito ang oras para dyan. Kailangan na nating tumakas ngayon. Pero habang sinasabi niya iyon, ang kamao ng monster ay pababa na sa kanilang dalawa. Mabilis na kumuha ang matanda ng isang seed mula sa pouch at nang walang pag-aalinlangan, inihagis ito diretso sa monster. Ang seed ay lumipad sa hangin at dumaikit sa kamay ng monster. Agad na isang nakapanghihilakbot na suction force ang sumabog mula rito. Sa isang kisap mata, ang buong kamay ng monster ay naglaho, kasunod ang buong braso nito. Ang katawan ng nilalang ay nagsimulang mapilipit at magiba ng anyo habang nag-transform ito sa hindi mabilang na mga ugat, lahat sila ay pumapailan lang patungo sa kisame. Nanlaki ang mga mata ni Thictan sa takot, habang ang malamig na pawis ay lumabas sa kanyang noo. Tumahimik ang inang sandali at pagkatapos ang buong bubong ay sumabog ng pira-piraso. Ang seed na kumakain sa katawan ng monster ay lumaki sa napakabilis na bilis, sumabog sa isang colossal tree na bumaon sa kalangitan. Ang mga ugat nito ay bumasag sa buong kumalat sa labas at bumaon ng malalim sa lupa. Ang dambuhalang puno ay napakataas na nalampasan nito ang mga kalapit na tuktok ng bundok. At ganoon na nga, sa gitna ng nagpapatong-patong na mga bundok, isang colossal tree ang biglang sumulpat mula sa kung saan. Tiningnan ito ng leader at bumantong hininga, Susmar Yosef. Anong klaseng modified seed mula sa immortality herb ito? Wala itong pakinabang. At ako, nakita mo ba iyon? Sa isang critical situation na tulad nito, isa lang na seed ang kailangan mo. Huminto siya sa gitna ng pagsasalita. Nasaan na ang bata? Lumingon si Ashura, naguguluhan. Nandito lang siya kanina, di ba? Maya-maya pa, isang mura ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Mga hayop kayo. Tumingala ang dalawa para makita ang lalaking may silver na buhok na nakatayo roon. Hawak niya si Thictan bilang hostage, mahigpit na nakahawak sa kanyang tabi. Galit siyang nakatingin sa dalawa ng nananakot. Tatandaan ko ang mga mukha niyo. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang blade ang biglang lumitaw at bumaon sa gitna ng kanyang noo. Ang naghagis nito ay walang iba kundi si Ashura. Nagalit ang leader.
Plano ko siyang kunin ng buhay para sa interrogation, pero sinira mo lang ang plano ko. Nagdahilan si Ashura. Ops, nadulas ang kamay ko. Ang layon ko lang ay ang laylayan ng kanyang robot. Habang nag-aaway ang dalawa, hindi nila napansin na ang katawan ng lalaking may silver na buhok ay dahan-daang nagiging translucent. Hindi talaga siya napatay ng atake ni Ashura. Malamig niyang sinabi, magkikita tayong muli. At ganoon lang, kapwa siya at si Tiktok ay dahan-daang naglaho sa lugar. Nagulat sina Ashura at ang leader. Pagkaraan ng ilang sandali, nilibot ni Ashura ang paligid bago bumalik para mag-report. Leader, wala na siya. Hinanap ko na sa lahat ng dako pero wala ni isang bakas na natira. Wala akong ideya kung nasaan sila. Paano kung gamitin natin ang bronze artifact para hanapin sila? Mas mabilis iyon. Ang tinutukoy niya ay ang kanilang golden-minded warhorse. Hinaplos ng leader ang kanyang balbas, na natiling tahimik sa suhestyon. Ang batang iyon ay puro gulo lang ang dala. Ang eksena ay lumipat sa ibang dako. Sa kalaliman ng mga bundok sa isang fortified base, si Tikton ay dinala roon, nakagapos at bihag. Walang awas silang nagpakita, basta na lang siyang itinapon sa loob ng isang prison cell. Bago umalis, hindi kinalimutan ng lalaking may silver na buhok na paalalahanan ang kanyang subordinate. Babalik ako agad, kaya bantayan niyo siyang mabuti. Ang mukha ni Tikton ay namumula, ang kanyang katawan ay tensyonado. Mabilis na lumabas ang lalaking may silver na buhok sa cell. Nagtungo siya sa main hall sa unahan. Bumalik ang eksena sa paanan ng dambuhalang puno. Bumantong hininga ang leader, nakatingin sa warhorse. Nakakapagod maglinis ng kalat na ito. Kung may pagpipilian lang ako, hindi ko hihiramin ang kapangyarihan ng batang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, wala tayong ibang opsyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang parehong bag ng mga seeds na ibinigay niya kay Tikton at hinayaan ang warhorse na amuyin ito. Kaya mo bang makuha ang amoy mula rito at i-track ang batang iyon? Ang warhorse ay umamoy ng sandali, saka nagpakawala ng isang malakas na senggal. Ang dalawang lalaki ay mabilis na sumakay sa carriage. Iyan ang gusto ko. Tara na. Pagkasakay nila, ang warhorse ay tumayo sa dalawang paa at humiyaw. Si Ashura ay nakaupo sa harap, mahigpit na hawak ang mga reins, at ang kabayo ay humarurot na parang kidlat. Ang espasyo sa harap nila ay nagsimulang mapilipit. Isang black hole ang dahan-daang lumitaw at lumalaki. Habang lumalaki ang black hole, lalong lumalakas ang hila mula sa loob. Ang leader na nakaupo sa likod ni Ashura ay mahigpit na humawak sa kanyang robe habang ang carriage ay direktang sumusugod sa black hole, binubutis ang mismong fabric of space. Bumalik ang eksena sa base ng lalaking may silver na buhok. Pumasok na siya sa main hall, yumuyukod ng may paggalang sa isa pang tao sa loob. Matapos marinig ang kanyang report, ang figurang nakaupo sa trono ay napabulala sa hindi makapaniwala. Ang ghost-faced divine sword ay nawasak. Si Zatuan at ang Iron Armor Squad ay napatay. At ang Blood Thunder Iron Tablet ay naging isang dambuhalang puno. Tama ba ang naririnig ko? Ang individual na ito ay ang core commander ng Assassination Corps sa ilalim ng direktang utos ng Imperial City. Ang white-tailed fairy, si Chu Hong. Tumango ang lalaking may silver na buhok. Opo, aking Panginoon. Nagpatuloy si Chu Hong sa isa pang tanong. Pero ikaw ang kagalang-galang na pinuno ng Assassination Squad's Intelligence Unit. Hinayaan mong harapin ng iyong mga subordinate ang mga freaks na iyon para lamang makakuha ng isang hostage at pagkatapos ay tumakas pabalik dito. Sumagot ang lalaking may silver na buhok. Inuna ko ang pag-uulat ng intelligence kaysa sa pagsabak sa isang labanan na hindi kami garantisadong mananalo. Nanliit ang mga mata ni Chu Hong, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakaupo lang siya roon, tinatitigan siya ng matindi, habang ang lalaking may silver na buhok ay nakatayo ng kalmado, naghihintay ng kanyang hatol. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita muli si Chu Hong. Bagamat hindi ako natutuwa, naiintindihan ko kung bakit kailangan mong gawin ang desisyong iyon. Para sa iyo, ang paghahatid ng intelligence report ang numero unong priority. Pero tungkol sa hostage, si Tikton, hindi ba't siya ay mula sa Heavenly Martial Valley, isang natitirang paksayo ng Martial Arts Alliance? Mabilis na sumagot ang lalaking may silver na buhok. Iyan po ang aking pagkakaalam, sir.
Iimbestigahan ko po ito ng husto. Matapos nating mapilit si Thick Tuden, gagawin nating ibigay niya ang mga identidad ng mga freaks na iyon at ang kanyang relasyon sa kanila, at aalamin kung gaano kalalim ang pagkakasangkot ng Heavenly Marshall Valley sa bagay na ito. Dagdag pa ni Chu Hong nang walang pakialam. Ubusin niyo na lang silang lahat. Nagulat ang lalaking may silver na buhok. Ano po? Nagpatuloy si Chu Hong. Ang demon-faced divine sword ay sapat ng ebidensya. Bakit pa natin ito pitotigilin? Matapos kay Thick Tuon at isaalang-alang ang pagkawala ng ating dalawang elite men, isisi ang lahat sa Heavenly Marshall Valley. Kung ang mga freaks na iyon ay talagang sangkot sa kanila, wala silang choice kundi magpakita bago pa maubos ang buong valley. Ang lalaking may silver na buhok ay nag-alinlangan, nag-aalala, pero ang Imperial City ay nagbawal ng anumang lantad na military action laban sa mga labi ng Martial Arts Alliance. Kalmadong nagsalin ng tsaa si Chu Huang. Ang utos na iyon ay hindi applicable sa mga traidor na nagpaplano ng rebellion. Ang mga chismis tungkol sa Heavenly Marshall Valley na lihim na nangongolekta ng mga legendary martial artifacts, ang demon-faced divine sword ang nagpapatunay na totoo ang mga ito. Hindi ba't kinukumpirma nito ang mapanghimagsik na balak ng mga taong dati nating minaliit bilang mga nagpapakalat lang ng chismis? Dudurogan natin ang rebellion na ito sa pamamagitan ng isang mabilis at mapagpasyang pagsugod. Dapat itong matapos bago pa nila malaman ang ating tunay na intensyon. Sa puntong ito, itinaas niya ang kanyang boses at tumawag, "May tao ba rito?" Ipatawag si Nathan Mama at Shiguet. Samantala, sa loob ng isang special rift, ang grupo ni Ashura at ang kanilang mga war horses ay patuloy na sumusugod ng buong bilis. Maya-maya pa, isang liwanag ang lumitaw sa unahan. Mukhang malapit na sila sa kanilang destinasyon. Nang may seryosong ekspresyon, hinigpitan ni Ashura ang hawak sa mga reins. Ang eksena ay lumipat sa prison cell na kinalalagyan ni Thick Tuden. Inaalala niya ang sandali nang mahuli siya ng hayop na lalaking may silver na buhok. Nagngingit-ngit siya sa galit. Palagi siyang maingat. Hindi siya ang tipo ng tao na basta-basta na lang mahuhuli. Pero isang sandali ng kapabayaan lang ang kailangan para makuha niya ako. Nakakainis talaga. Sa gitna ng kanyang frustration, pilit niyang kinalas ang kanyang mga gapos at biglang naputol ang mga lubad. Kahit siya ay nagulat kung gaano kadaling naputol ang mga lubad. Ano bulok ba ang mga lubad na ito o ano? Bakit ang daling naputol? Bigla siyang nakaramdam ng presensya at lumingon sa gilid. Ang warrior ni Ashura ay lumalabas na diretsyo mula sa katabing dingding. Ang buong carriage ay nagmaterialize mismo sa loob ng kanyang prison cell. Masyado silang mabilis kaya hindi sila agad nakahinto, dahilan para mag-skid ang carriage at bumangga ng malakas sa kabilang dingding. Ang leader ay nagsimulang sumigaw sa inis, "Hoy, hindi mo ba kayang ayusin ang paglanding ng mas maayos? Hindi ko kasalanan. Yung momentum iyon. O sadyang wala lang sa sarili ang kabayong ito." Laglag ang panga ni Thick Tuden sa nakita. Hindi niya talaga makapaniwala ang kanyang nasaksihan. Ano ba ito? Paano kayo nakapasok dito? Bum-ontong hininga ang leader. Nasa ganito kang kalagayan. At iyan pa ang kinauulirat mo. Pumunta si Ashura sa Iron Gate para tumingin. Anong lugar ito? Isang kulungan. Sumigaw ang leader para magmadali ang grupo sa carriage. Tara na, kailangan nating makaalis dito bago maubos ang bronze energy. Sumigaw pabalik si Ashura, pero walang space para makakuha ng momentum dito. Kailangan muna nating lumabas. Sa labas lang ng kulungan, ang mga gwardya sa watch ay nakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa loob. Ang isa sa kanila ay nag-volunteer na pumasok at tingnan ito. Pero bago pa siya makahakbang, ang kulungan ay sumabog ng pira-piraso. Ang may akda ng kaguluhang ito ay walang iba kundi si Ashura. Lumabas silang lahat, tinitingnan ang paligid. Sarap talagang nasa bukas na hangin. Bum-ontong hininga ang leader. Akala ko ba sinabi ko sa iyong gumawa ng isang tahimik na pag-alis? Ang mga nagpapanik na boses ay agad na sumabog sa lahat ng dako. Anong nangyayari? Saan galing ang pagyanig na iyon? Saang direksyon ang tunog na iyon? Ang eksena ay lumipat sa Grand Hall. Dalawang bagong figure ang naruroon, parehong mukhang mga professional assassins. Nagsimulang magbigay ng utos si Chu Hong. At dahil dyan, itatalaga ko ang isa sa inyo para asikasuhin ang Thinvu Valley. Sino sa inyong dalawa ang pupunta?
Ang batang lalaki na may pilat, si Than Ma, ang captain ng pursuit squad, ay nagsalita agad pagkatapos ni Chu Hong. Nag-volunteer siya agad para sa misyon. Kung ipagkakatiwala niyo ito sa aking pursuit squad, sa loob ng 10 araw, bawat huling daga na nagtatago sa Vivo Valley ay mauubos. Si Chu Huang ay tila hindi impressed, 10 araw, ha? Ang isa pang lalaki, si Shikyud, ang captain ng Flying Assassination Squad, ay nagsalita na rin sa wakas. Ang Thinvu Valley ay mas malaki at mas mapanganib na lugar kaysa sa iniisip mo. Hindi tulad ng Pursuit Squad, na magaling sa pakikipaglaban sa patag na lupa, ang aking Flying Assassination Squad ay bihasa sa pakikipaglaban sa eksaktong kapaligiran na iyon. Bigyan niyo lang ako ng 3 araw. Bawat nilalang sa Thenvu Valley ay tuluyang mabubures sa mapa. Ang mukha ni Thanma ay namilipit sa galit habang nakatingin kay Shinaguyat. Itinaas ni Chu Hong ang kanyang kamay. 3 araw, kamo. Maya-maya pa, ang buong Grand Hall ay nayanig ng isang matinding pagyanig, na ikinagulat nilang 4. Ano iyon? Sa labas ng kulungan, ang lupa ay nagbabaga at wasak, puno ng alikabok at usok, na may mga katawan na nakahandusay sa lahat ng dako. Ang mga natitirang lalaki, nang makita ang matinding kapangyarihan ni Ashura, ay hindi na nang ahas na sumugod, pinili na lang na mag-obserbo mula sa malayo. Nagmadaling lumabas si Chu Huang at ang kanyang grupo para tingnan. Mula sa kanilang mataas na kinalalagyan, kitang-kita nila ang mapaminsalang eksena sa ibaba. Ang lalaking may silver na buhok ay napasinghap sa takot. Sila iyon, ang mga binalaan ko sa inyo. Pinatay nila ang Armored Serpent at ang Iron Platoon sa ibaba. Ang leader ay nakaupo sa cart, galit na pinapagalitan si Ashura. Sinabi ko nang aalis na tayo ngayon. Itinuro ni Ashura ang mga lalaki sa harap nila at sumagot, sinusubukan ko naman, pero ang mga taong ito ay patuloy lang sa pagsugod sa akin. Galit na hinablot ng leader ang mga reins. Hindi ito maganda, aalis na tayo. Nang makita ito, mabilis na humabol si Ashura sa kanila. Hey, hintayin niyo ako. Sa eksaktong sandaling iyon, isang pana ang lumipad mula sa likuran. Huminto si Ashura sa kanyang pagtakbo. Sumulyap siya sa kanyang balikat, may bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Sa gulat ng lahat, isang pana ang nakatusok na ngayon sa kanyang puwitan. Dahil hindi makalapit para sa hand-to-hand combat, ang kalaban ay lumipat sa paggamit ng mga bows. Lahat, lumayo kayo. Manatili lang kayo sa malayo at panin siya. Umiyak si Ashura, tumutulo ang luha dahil sa sakit. Sinubukan siyang pakalmayan ng matanda. Hoy, tiisin mo lang. Ako, ang iyong leader, ay aalisin ang bagay na iyan para sa iyo ngayon din. Umikot lang si Ashura at itinaas ang kanyang staff. Ibinalibag niya ito sa isang solong, matinding tira, idiniin ito diretsyo sa lupa. Ang epekto ay nagdulot ng matinding pagyanig sa lupa. Sa susunod na sandali, ang buong plaza ay tuluyang napatag. Maging ang Grand Hall kung saan nakatayo ang grupo ni Chu Huang ay nawasak. Ang mga kawal na iyon ay hindi na nakapagpakawalan ng isa pang pana, isa-isang nahuhulog sa bangin sa ibaba. Ang warhorse na humihila sa carriage ay agad na tumalon palayo, iniiwasan ang nabasag na lupa. Ang buong lugar na ito ay naging wasak na guho dahil sa isang tira lang ni Ashura. Pinanood sila ni Chu Hong, ang kanyang puso ay kumakaba sa takot. Sino ba ang mga taong ito, at saan sila nanggaling? Umungal siya ng mga utos sa kanyang mga tauhan sa malapit. Hulihin sila, wala akong pakialam kung patay o buhay sila. Immobilize ang bawat huling sundalo na mayroon tayo kung kailangan, pero pabagsakin sila. Matapos mailabas ang sama ng loob, tumakbo si Ashura pabalik sa dala-dala ang mga pana. Naroon pa rin si Chu Huang, sumisigaw ng kanyang alok. Bukod sa Thean Vuak, kung sino man ang unang makakahuli sa kanila, gagawin ko kayong Vice Commander. Nang marinig ito, sina Thanma at Shikyud, na tuwang-tuwa sa promotion, ay tumalon pababa para sumali sa laban. Ang leader, na nanginginig pa rin mula sa pagyanig, ay sobrang galit na ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sumisigaw, ikaw ang ikamamatay ko. Sinabi ko sa iyong ilabas mo tayo rito ng tahimik hanggat maaari. Ilang beses ko bang kailangang ulit-ulitin? Binibigyang diin niya ang bawat salita sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsipa kay Ashura, na sinubukang magpaliwanag, pero ginawa ko naman ang sinabi mo.
Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma na rin siya sa wakas at sumakay sa carriage. Maghintay ka lang kapag malayo na tayo sa lugar na ito. Mag-uusap tayo. Paandarin na ang carriage na ito ngayon. Nagmadaling sumakay si Ashura. Opo, leader. Maya-maya pa, si Thictuden, na nasa likod, ay nagsalita. Hey, ang kahon na ito ay gumugulong-gulong lang dito sa likod. Dapat ba itong nakabukas? Wala itong laman. Ang dalawa pa ay mabilis na lumingon sa gulat. Isang kahon. Anong kahon? Matapos itong i-inspect kasama ang leader ng sandali, biglang nasabi ni Ashura, sandali lang. Ano ba ang bagay na ito? Parang nakikilala ko ito. Maya-maya pa, isang kakaibang huni ang nakarating sa kanilang mga tainga. Tumingala silang dalawa para makita ang isang maliit na pulang salamander na nakadapo sa bubong ng carriage. Nang makita ang hitsura ng matinding takot sa kanilang mga mukha sa pagkakita sa maliit na nilalang na ito, hindi mapigilan ni Thictuden na magmukhang litong-lito. Ang dalawa naman ay parang matutunaw na sa takot. Takbo, hindi, sandali, kailangan nating mahuli ito. Ang salamander naman ay hindi sila pinansin at mabilis na tumalon mula sa carriage, kumari pa ng takbo. Huminto ito matapos ang maikling distansya, sumusulyap sa kanyang balikat. Sa oras na ito, tumalon na pababa si Ashura, sinusubukang amuhin ang maliit na nilalang. Kai, boy, natatandaan mo ba ang kuya mo, di ba? Tara na, uwi na tayo. Magiging mabait ako, haha. Ang salamander ay tumayo lang doon, tinititigan siya ng matindi. Noong akmang kukunin na ito ni Ashura, may isang bagay na sumipol mula sa harapan. Isang aks ang malinis na pumutol sa buntot ng salamander, at nagpakawala ito ng isang matinding sigaw ng sakit. Nanlaki ang mga mata ni Ashura, naging mapula dahil sa purong galit. Ang leader sa carriage ay pinawisan ng malamig. Pagkatapos ay iwinasiwas ni Than Maang. Kanyang kamay, ang chained axe ay lumipad pabalik sa kanyang kamay. Masyadong maikli ang mga chains, reklamo niya. Umungal si Ashura, hayop ka, pero binaliwala siya ni Thanma, sumisigaw sa kanyang mga tauhan na sumugod. Kasabay nito, pinangunahan ni Shichugat ang kanyang sariling squad mula sa kabilang panig, nagrereklamo, naunahan niya ako. Bigla, ang warhorse ay nakaramdam na may malubhang mali at kumari pa. Kinagat nito si Ashura sa kwelyo at kinaladkad siya palayo. Ang salamander, na naputulan ng buntot, ay nasa gitna na ngayon ng isang matinding frenzy. Isang nakapanghihilakbot na golden light ang nagsimulang mag-radiate ng hindi makontrol mula sa maliit nitong katawan. Ang mga sumusugod na tauhan ni Thanma ay agad na nilamon ng golden light. Sa susunod na sandali, silang lahat ay nawala, naging pulos red mist. Ang unit ni Shuat ay dumanas ng parehong kapalaran. Mula sa kanyang mataas na kinalalagyan sa malayo, ang isang natatakot na si Chu Hong ay nakapagsalita na lang ng, ano? Ano ang liwanag na iyon? At sa susunod na sandali, ang dalawang commanders ay nilamon din ito. Ang nakapanghihilakbot na golden light ay mabilis na lumawak, tuluyang binalot ang buong mountain fortress. Susunod, ang buong nakapalibot na valley ay nilamon, at hindi ito huminto roon. Ang pagkawasak ay kumalat sa buong mountain range. Kung saan man dumaan ang golden light, ang mga puno ay naging abo. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, ang liwanag ay nagsimulang hamupa. Ang lugar ay naging isang malalim na crater, nababalot ng usok at alikabok. Sa ibaba, ang baga ay nagliliyab pa rin ng matindi, tumatangging mamatay. Sa isang kalapit na tuktok ng bundok, nakatayo ang grupo ni Ashura at pinapanood ang crater. Ang dalawa sa kanila ay tahimik nang biglang ang warhorse ay humiyaw ng mahina, gumwang, at pagkatapos ay bumagsak sa lugar, walang malay. Nang makitang tatakbo si Thictuden, pinigilan siya ni Ashura. Natutulog lang iyan. Hayaan mo muna siya. Pagod lang siya sa pag-teleport ng 2 beses. Ang matanda naman ay itinakip ang mukha sa kanyang mga kamay at bumantong hininga ng walang magawa. Paano ba naging ganito kagulo ang lahat? Lumapit si Ashura at tinapik ang kanyang balikat. At sa isang sandali, akala ng matanda ay sinusubukan siyang amuhin ito. Pero nang lumingon siya, nakatutok ang puwitan ni Ashura sa kanya. Hey, Chief, hugatin mo na ang pana. Isang mabilis at masarap na bunot, tapos lagyan mo ng gamot para mawala ang sakit. Yung Dragon Bone Essence na siguro ang gagana rito. Ang leader, na miserable na nga,
ay lalong nagalit. Sa isang galit na ungol, hinugot niya ang pana, dahilan para bumukal ang pula mula sa likuran ni Ashura. Fine. Heto ang iyong Dragon Bone Essence. Pagkatapos nyun, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila, isang mahabang spear ang biglang sumipol sa hangin. Bumaon ito sa lupa sa harap nila, hinaharangan ang kanilang landas. Mula sa isang malalayong fortress, isang babalang boses ang umalangaw-ngaw. Hinto, ito ay isang restricted area. Magpatuloy pa kayo at harapin niyo ang mga kahihinatnan. Bumalik kayo agad. Nagalit si Ashura. Naglakas loob silang harangan ang ating landas. Dapat ko na ba silang ayusin, Chief? Pero pinigilan siya ni Thictoon, nagpapanik. Huwag, pakiusap niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang dalawang daliri sa kanyang bibig at nagpakawala ng isang matalim na pito bago determinadong tumalon mula sa cart at sinabi sa dalawa na maghintay ng sandali. Walang sinabi ang dalawa, tahimik lang na pinanood ang kanyang papaalis na figure. Nang mawala na siya sa paningin, nagsalita na rin si Ashura. Pastahan tayo, inaayos niya na matagalan tayo rito ng ilang araw para sa isang grand feast. Sumang-ayon ang leader 100%. Ang mga grand feasts na iyon ay palaging nakakapagod na abala. Tradisyon na iyan sa mga lugar na ito. Dati akong nakakasali sa mga ganyan palagi. Bum-ontong hininga si Ashura, hindi ko matagal ang ganitong mga formal nonsense. Ipinagpatuloy ng leader ang kanyang paliwanag. Ang mga tao rito ay walang konsepto ng moderasyon. Mga baboy, manok, kahit ano pa. Ihahanda nila iyan para i-roast, stir-fry, at deep-fry. Nagsimulang maglaway si Ashura. Well, mukhang masarap nga iyon. Siguro pwede tayong manatili para sa isang pagkain at saka tayo umalis. Nang uyam ang leader, matako ka talagang baboy. Fine. Kukuha lang tayo ng pagkain para sa daan at aalis tayo ng mabilis hanggat maaari. Habang pinupunasan ng dalawa ang kanilang mga laway, bumalik na si Thictoon. Paumanhin sa pagkaantala, kinuha ko pa ang oras para kumbansihin ang mga tao ng Thinvu Valley na paraanin kayo. Sa totoo lang, gusto ko talagang ipilit na manatili kayong dalawa, pero ang pangako ay pangako. Hindi ko na kayo gagambalin pa. Ang dalawang lalaki ay nag-e-expect ng isang massive feast. Nang marinig ito, nalungkot ang kanilang mga mukha, at nakatayo lang sila roon, tulala. Seryoso ang ekspresyon ni Thictoon habang pinagdadaop ang kanyang mga kamay. Kung pagtatagpuin uli tayo ng tadhana, umaasa ako na, hangad ko ang inyong ikabubuti. Pagkatapos ay nagpaalam siya sa warhorse bago determinadong tumalikod at bumalik sa valley. Si Ashura at ang leader ay tahimik sa buong oras. Matapos ang mahabang sandali, biglang sumabog si Ashura sa frustration. So, dapat ko na ba silang ayusin ngayon, Chief? Kinabukasan, ang grupo ni Ashura ay nagpapahinga sa tabi ng isang sapa. Ang warrior ay nakahandusay sa gilid nito, mukhang pagod na naman. Ang leader ay nakaupo sa malapit, may sinusundot gamit ang dalawang patpat nang bigla siyang sumigaw, nagiging ulyanin ka na ba? Paano ba natin susundan ang ganitong trail? Reklamo ni Ashura mula sa likuran habang kumakain. At nasaan na ba ang zala na iyon? Nagsisimula ko ng mamis ang bagay na iyon, sagot ng leader ng galit, binabato siya ng isang bagay. Gusto ko na iyang isil noon, pero ikaw ang nagpumilit na palakihin iyan. Itigil mo na ang pagiging sapi, maglinis ka na, at tara na. Pero habang nag-aaway sila, wala sa kanilang dalawa ang may malay na isang batang lalaki ang nanunood sa kanila mula sa hindi kalayuan. Habang matamang nagmamasid ang batang lalaki sa dalawa, ang taong nasa unahan niya ay nagsalita. Garjiang, anong ginagawa mo? Tapos na ang ating pahinga. Tara na, nagulat ang batang lalaki at lumingon. Opo, sect leader. Ang sect leader ay nagtanong ng may pagtataka. Nagpaliwanag si Garjiang. O hindi, nakakita lang ako ng ilang tao na may kakaibang attire. Iyon lang. Ano namang nakakagulat doon? Kailangan nating makarating sa Ghost Soul Forest bago magdilim. At ang ibig kong sabihin ay bago lumubog ang araw. Mabilis na dumating ang dilim na nakakabalisa. Sa kalaliman ng kagubatan, ang dalawang iyon ay patuloy sa paggalaw. Ang batang babae na siyang sect leader, sa kabila ng kanyang edad, ay tila napakatahimik. Si Garjiang naman ay balisang lumingon sa paligid at bulalas, itong Ghost Soul Forest.
Halos walang nangangahas na pumunta rito, kahit sa araw. Sabi nila ay may isang immortal na mahigit 108 diyang ang taas, isang master ng 108 divine power. Sinasabing si Master Taishan ay nasa seclusion dito, pero wala tayong nakikitang tanda ng buhay. Marahil ay isa lamang itong ngungungong rumor. Siguro dapat na tayong bumalik, secure. Umiling ang babae ng may determinasyon. Hinding-hindi, patuloy sa pagmamakaawa si Garjiang, pero madali tayong maliligaw kung magpapatuloy. Patayo, halatang nayayamot na ang babae. Nakaka-frustrate ka, narito na tayo, at gusto mo nang sumuko ngayon. Makikipagkita ako kay Master Tayon, at pinal na iyon. Tumawa lang ng pilit si Garjiang at nagingalngal. Siguro pwede tayong bumalik bukas ng umaga. Nagbuntong hininga ang babae sa pagkatalo. Napakakulit mo talaga, kung gusto mong umalis, lumayas ka mag-isa. Sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang umalangaw mula sa malayo. At pagkatapos, isang higanteng stone figure ang lumitaw sa harap mismo nila. Ang tanawing iyon ay nag-iwan sa kanilang dalawa na tulala, nakanganga ang mga bibig. Ano iyon? Ano sa ngalan ng Diyos ang bagay na iyon? Maaari kaya, totoo nga si Master Tayon. Agad na tumakbo ang babae, diretso patungo sa stone figure. Nahanap ko na siya. Nahanap ko na si Master Taishan. Si Garjiang, na pinagpapawisan ng malapot, ay sumigaw sa kanya, "Sect leader, mag-ingat ka." Mula sa loob ng mountain range, isang malakas na pagsabog ang biglang sumiklab, na sinundan ng marami pang iba, na tila isang matinding battle ang nagsimula. Ang malaking bahagi ng kagubatan ay naging isang patag at masukal na wasteland. Sa makapal na ulap ng alikabok at debris, bahagyang makikita ang silhouette ng stone figure. Ang katawan nito ay bagbog na hindi mailarawan. Maraming cracks ang nagsimulang kumalat sa anyo nito. Pagkatapos, nagkadurog-durog ito sa hindi mabilang na fragments. Hindi kalayuan sa mga guho ay nakatayo ang isang figure na may hawak na staff. Walang iba kundi si Ashura. Tatama na sana siyang muli, ngunit lumapit ang leader at sinabihan siyang tumigil. Tabi, naglakad siya patungo sa mga labi ng stone creature. Isang species na inaakalang extinct na ay umiiral pa pala. Palus, akala mo ba ang pagtatago rito ay makakapigil sa akin na mahanap ka? Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang malamig na senggal ang umalingaw mula sa loob ng mga labi ng bato. Nabalitaan kong ang mga messengers ay naglaho na lahat. Nagulat akong makita na may isa pa palang natira sa inyo. Ngumisi ang leader pabalik. Kanino mo narinig iyon? May nakatagpo ka ba na tumatawag sa sarili nilang messenger? Sumagot ang tinig, hindi, narinig ko lang ito sa grapevine. Kinaikit ng leader ang kanyang mga mata, nakatitig ng mabuti. Matapos ang isang sandali, nagtanong siyang muli, may gusto ka pa bang sabihin? Sakto namang isang malakas na tinig ang umalingaw mula sa malayo. Master Taishan, ang dalawang babaeng iyon ang dumating. Napasinghap siya sa sindik sa mapaminsalang eksena sa harap niya. Master Taishan, ang mga halimaw na thugs na iyon, pinatay nila si Master Taishan. Garjiang, ikaw na ang bahala sa dalawang iyon. Titignan ko si Master Taishan. Ang dalawang Ashures ay nagbigay sa kanila ng nalilitong tingin. Sa isang iglap, mabilis na lumampa si Garjiang sa kanilang dalawa. Walang nakakita sa kanyang pagbunot ng blade. Ang sumunod na nalaman nila, ang dalawang Ashures at ang matandang lalaki ay tinaga at naging dagwang kalat. Ang babaeng nanunood sa likod ay tuwang-tuwa. Mahusay na trabaho, Garjiang. Ngunit ang lahat ng ito ay guni-guni lamang. Sa katotohanan, silang dalawa ay nakabulagta sa lupa, bawat isa ay may malaking bukol sa ulo mula sa palo ng staff ni Ashura. Tinitigan sila ni Ashura na ganap na naguguluhan. Ano bang meron sa mga lunatics na ito? Bigla na lang silang sumugod, naghahanap ng away. Wala akong choice kundi patumbahin sila. So, magkasama ba ang dalawang ito? Tila nga, hindi nagtagal, sumikat ang araw sa pagitan ng mga dahon. Nagkamalay si Garjiang at tinawag ang babae, sect leader, oras na para gumising. Umaga na, naupo siya ng inaantok, kinukuskus ang mga mata habang pinapaalalahanan siya ni Garjiang. Kailangan nating makarating sa ghost-painted forest ngayong araw. Kailangan nating magsimula. Nang maaga, biglang nagising ang babae. Ha! Oh, tama. Ang araw ay mataas na sa langit. Bakit hindi mo ako ginaisang ng mas maaga?
Bakit ang tagal mo? Gusto ko sana, pero ang himbing ng tulog mo, sect leader. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay pababa ng landas. Titigil tayo sa unang inn na mahanap natin papunta sa Bow Estate para magpahinga. Hindi kalayuan, pinanood sila ni Asher. Magiging maayos ba ang dalawang iyon? Sumagot ang leader. Binura ko na ang kanilang mga memories sa nakalipas na 24 na oras. Magiging maayos sila. Ngayon, tayo naman ang aalis. Ang protective amulet ng Celestial Realm. Ang kayamanang ito ay ipinagkaloob sa unang patriarch ng aking clan ng isang blue-eyed immortal. Ang paggamit nito ay nagbibigay ng pambihirang kapangyarihan, ngunit maaari rin itong magdulot ng isang irreversible catastrophe. Tandaan mong mabuti ito, maliban na lang kung ang buhay mo ay nasa panganib, huwag na huwag mong gagamitin ang artifact na ito. Habang ang dalawang manlalakbay ay bumabagtas sa daan, bigla silang nakakita ng isang lalaking nakabaon sa tumpok ng mga guho sa tabi ng daan. Ang lalaki ay puno ng dugo. Isang tunay na kakilakilabot na tanawin. Ang nasa gitnang gulang na lalaki na nakasakay sa kabayo ay hindi magawang magbulag-bulagan. Agad niyang binuhat ang sugatang lalaki sa kanyang kabayo at dinala ito paalis. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanyang estate. Ang matipunong lalaki na sinagip ng estate's master ay nagkamalay na ngayon. Bagamat balot pa rin ng mga bandages, malakas na siya para tulungan ang kanyang host na magbiyak ng panggatong. Ang master at isang servant, na nagdadala ng gamot, ay nagulat sa nakita. Nagmadali siya, hinihimok ang matipunong lalaki na tumigil. Pagkatapos ay inilagay niya ang gamot sa mesa, sinabihan siyang inumin ito, at nakipag-usap. Ang dalawa sa kanila ay nag-usap ng may malaking kagalakan. Para silang matagal nang nawawalang magkapatid na muling nagkita. Matapos ang panahon ng recovery, ang mga sugat ng matipunong lalaki ay tuluyan ng gumaling. Pagkatapos, isang araw, isang hawk ang nakitang umiikot sa itaas ng estate. Isang grupo ng mga lalaki, bawat isa ay may mahabang sword na nakatali sa likod, ang dumating sa labas ng estate. Itinulak nila ang pinto at pumasok sa loob. Sa sandaling makita nila ang matipunong lalaki, sabay-sabay silang yumuko. Ang matipunong lalaki ay nagpaalam sa master ng estate at umalis kasama ang kanyang mga brothers in arms. Ang estate's master, naganap na walang alam sa kalamidad na darating sa kanya, ay masayang naghatid sa lalaki. Lumingon ang matipunong lalaki sa kanila na may ngiti, at ang grupo ay nagpatuloy sa pagsunod sa mountain trail. Eksaktong sa sandaling iyon, sa unahan, isang batang lalaki ang nakitang nagmamadali patungo sa manor. Ang malaking lalaki, si Don, ay nakilala siya agad, itinaas ang kamay sa isang palakaibigang pagbati. Ito ay walang iba kundi ang personal na attendant ng Manor Lord. At sa sandaling makita niya si Don, namutla ang kanyang mukha. Takot na takot siya, pinilit ang sarili na kumalma, mabilis siyang yumuko bilang paggalang kay Don, na nakipagpalitan ng ilang salita sa kanya. Pagkatapos, pinangunahan ni Don ang kanyang pangkat sa kanilang lakad. Ang matabang attendant ay naghintay hanggang sa makaalis sila. Pagkatapos, sa panibagong taranta, ay nagtatakbong bumalik sa family estate. Habang naglalakad, biglang huminto si Don, lumingon sa papaalis na figure ng attendant na may mapag-isip at kahinahinalang tingin sa kanyang mukha. Maya-maya pa, nakabalik ang attendant sa estate, nagmamadaling magulat ng isang bagay na urgent sa Manor Lord. Ang dala niya ay isang wanted poster, at ang mukha doon ay kay Don. Siya ay isang kilalang malupit na criminal na wanted para sa murder, arson, at prison breaks, isang lalaking nagawa na ang lahat. Ang bounty para sa kanyang pagdakip ay nakakalulang 300 gold pieces. Ipinaliwanag ito ng attendant, kumukumpas ang mga kamay sa kanyang takot. Ang Manor Lord, gayunpaman, ay nanatiling kalmado. Itinupi niya ang poster, ibinalik sa attendant, at pagkatapos ay nagbigay ng tahimik at tiyak na instruction. Sakto namang may kumatok sa main gate. Nang buksan ito ng attendant, nalaglag ang kanyang panga sa matinding sindik. Nakatayo doon si Don at ang kanyang mga tauhan. Nagbalik sila. Ngayong alam na ang kanyang tunay na identity, ang Manor Lord at ang lahat sa loob ay nasa mataas na alert. Ang tensyon sa hangin ay nararamdaman habang humahakbang si Don pasulong, ang kanyang ekspresyon ay malungkot at nagbabala. Gusto ko lang sanang umalis ng maayos, sabi niya.
Ngunit sayang naman, aking kaibigan. At dahil doon, isang brutal na assault ang pinakawalan sa estate. Ang mga bakuran ay agad na napuno ng mga bagsak na katawan, isang eksena ng matinding carnage. Ang Manor Lord, na malubhang sugatan, ay kinaladkad ang kanyang durog na katawan patungo sa isang secret chamber, puno ng pagsisisi. Kasalanan ko ito. Ang aking kabutihan sa pagliligtas sa isang hindi kilalang murderer ay nagdala ng kakilakilabot na katapusan sa aking buong pamilya. Gumapang siya patungo sa isang kahon na naglalaman ng isang divine artifact mula sa isang immortal. Nakatitig sa collar sa loob, naalala niya ang babalang ibinigay ng nagkaloob nito. Dumating na ang oras para gawin ang pinakahuling sacrifice. Dahan-dahan, itinaas niya ang collar at isinuot ito sa kanyang leeg. Sa sandaling madikit ito sa kanyang balat, ang collar ay biglang humigpit ng marahas. Nagkumbulsyon siya sa matinding sakit, nanginginig at umuungol ng hindi mapigilan. Hindi nagtagal, umalangaw ang boses ni Dawn mula sa labas ng chamber. Kaibigan, alam kong nariyan ka. Huwag mo na itong patagilan. Mas pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Itigil mo na ang pagiging matigas ang ulo at buksan ang pinto. Matapos sabihin iyon, tumayo siya roon sa katahimikan, naghihintay na sumuko ang kanyang biktima. Matapos maghintay ng sandali ng walang sagot, sinenyasan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na humakbang pasulong. Ang lalaking may hawak na axe ay pumunta sa harap. Itinaas niya ang kanyang sandata, ngunit bago pa niya ito maibaba, ang pinto ay kusa ng bumukas. Pagkakita rito, ang labi ng may hawak ng axe ay kumerba sa isang smirk. Hindi ko alam kung knave ka lang o talagang tanga. Halos hindi pa nakakalabas ang mga salita sa kanyang bibig nang may biglang sumugod, na ginawang dagwang laslas ang kanyang katawan. Sila Dawn at ang kanyang mga tauhan ay natigilan sa gulat habang pinapanood ang pagbagsak ng kanilang kasama. Mula sa loob ng chamber, ang mabibigat na yabag ay nagsimulang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, sa harap ng kanilang nanlilisik na mga mata, isang halimaw na nilalang ang lumitaw. Ang paningin dito ay nagdulot ng isang hindi sinasadyang panginginig sa grupo, na pumuwersa sa kanilang lahat na umatras. Ano ba ang bagay na iyon? Umungol ang halimaw, isang kaisipan ang namamayani sa isip nito. Patay. Sa isang biglang galit, ganap nitong winasak ang secret chamber. Ang kanyang mga tauhan sa labas, na nagpapahirap sa ibang mga residente, ay tumigil sa tunog. Lumingon sila saktong makita si Dawn mismo na tumilapon palabas ng courtyard. Ang halimaw ay humakbang palabas mula sa mga guho ng chamber, hawak ang isang walang buhay na katawan sa bawat isa sa kanyang malalaking kamay. Mayroon pa itong pangatlo na nakagat sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang mukha ni Dawn ay isang maskara ng hindi mailarawang takot. Lahat ng kanyang fighting spirit ay naglaho sa isang iglap habang tumalikod siya at tumakbo para sa kanyang buhay. Pagkakita sa kanya sa ganoong kalagayan, ang kanyang mga tauhan ay sumigaw sa kalituhan, "Anong nangyayari, Chief?" Bago pa makasagot ang matipunong lalaki, ang pader sa likod niya ay nagkadurog-durog, at ang dambuhalang katawan ng isang halimaw ay lumitaw mula sa usok at alikabok, sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ano ba ang bagay na iyon? Ang matipunong lalaki ay hindi na nag-aksaya ng oras sa salita, sumigaw na lamang sa kanila na umatras. Ang mga lalaki ay nagkukumahog na sumunod sa kanya, tumalikod para tumakas saktong sumabog muli ang isa pang malakas na pagsabog. Ang buong bahagi ng pader ay giniba ng pagwawala ng halimaw, at ang kanyang mga tauhan ay pinagpipira-piraso ng mga kuko nito. Ang pagwawala ng nilalang ay lumalakas sa bawat pagpatay, at nagpakawala ito ng isang nakapangangilabot na roar sa karamihan.